Maayong adlaw mga kabisda. Magandang umaga sa inyo mga kababayan ko. So today, pagising ko, ito yung tumambad sa akin. Yung lindol sa Davao. So, hindi pa naka-recover yung mga kababayan natin sa baha. Yung lindol sa Cebu. Yung sunog sa Davao. Yung korupsyon na ginagawa ng mga demonyo, ng mga walang puso na mga tao na yan. Yung baha again sa Davao. Tapos ngayon, October 10, alas 10 ng umaga, nangyari ang isang malakas na lindol na 7.6 na tumama sa Davao Oriental. And as usual, kawawa yung mga tao na nawala ng buhay. So wala pa namang naitala kung ilan ang mga namatay. Pero nakikita ko sa mga video na nasisira na naman yung mga bahay. Pero guys, na-realize nyo ba? Within this year, ang klase-klaseng mga nangyayari na hindi kaaya-aya sa mata ng Panginoon. So, nakita ko ang isang video ng isang vlogger. Na-realize ko na nagkataon nga lang ba sa araw na ito, October 10, 2025, at alas 10 nangyari ang lindol na yon. At mas malakas pa ito sa Cebu, guys, kasi 7.6 magnitude. So sa video niya, guys, nakita ko ang isang verse, ang Bible verse na ito. Ito, Jeremiah 10:10. Nanginginig ako, guys, kasi I am a believer of God. So, hindi ako perfectong tao, pero naniniwala ako sa Kanya. So, ito ang verse na ito. So, in English version, Jeremiah 10:10, but the Lord is the true God. He is the living God, the eternal King. When He is angry, the earth trembles. The nations cannot endure His wrath. Sa Tagalog, sinulat ko lang to, guys, kasi ang Bible ko is New Testament. So, wala siya dito kasi New Testament lang to. So, yung Jeremiah is nasa Old Testament. So, sa Tagalog, ngunit ikaw, Yahweh, ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos na buhay at ang hari ng walang hanggan. Nayayanig ang daigdig kapag ikaw ay nagagalit at walang bansang makakatagal sa tindi ng iyong puot. Sa Bisaya, apan ikaw o Ginoo, mao ang matuod nga Dios. Buhi ka og hari ka sa hangtod sa kahangturan. Mukurog ang kalibutan kung masuko ka, ug walay rason nga dili mahadlok sa imo kasuko.
Ulitin ko guys sa Bisaya, apan ikaw o Ginoo, mao ang matuod nga Dios, buhi ka o hari ka sa hangtod sa kahangturan. Mukurog ang kalibutan kung masuko ka ug walay nasod nga dili mahadlok sa imong kasuko. So, tinuod yun guys, ang Ginoo once masuko, mukurog yun ang kalibutan. So, it only means na love kay tanigan. So, siguro sa uban, ang ilang masabtan is, Lord, kung love ko nimo nga nun nahitabo sa akong kinabuhi. No? Nga nun nahitabo sa mga tao, sa mga katauhan. Diin, nahitabo ang lindol sa usa ka lugar. Guys, sa tinuod lang, we don't need to question God. Kasi sa ako, guys, tigyon akong si Piata, no? Kasi, ang laki ng yung credit ko kay God. Tapos, nagtanong ako, no? Minsan sa buhay ko, nung nawala ang mga magulang ko, sabi ko, Lord, mahal mo ba talaga ako? Bakit mo ginawa yung mga magulang ko? So, pagpatuloy ko, guys, na-question ko si God nung nawala yung mga magulang ko. Kasi yung magulang ko, guys, nawala sila. Sa isang taon, 2 silang nawala. So, nauna, si Mama, after 2 months, so, nangyari yun noong September 19, 2022. Tapos, after 2 months, sumunod si Papa ng December 4, 2022. So, guys, kani, isa sa mga testimony ko, no? Alam ko na kinuha si Mama at si Papa at ngayon nasa kamay na sila ng Panginoon. Kasi they are believer of God. And, tulad ng nangyari sa paligid natin ngayon, lalong-lalo na sa ating gobyerno, kung ano-ano yung pinanggagawa nila na hindi na tama, yung pagkurakot, at mga kung ano-ano pa, guys. So, guys, love na love tayo ni God, ng Panginoon. Okay? Alam niyo kung bakit ko nasabi ito? Kasi God, let us realize na, hello mga tao ko, gumising na kayo sa katotohanan, no? Tama na ang paggawa ng mga mali, tama na ang paggawa ng mga ganitong bagay, kasi hindi ako natutuwa. So guys, it only means na ito yung paraan ni God, nagisingin yung tao para tumigil na sa paggawa ng mga hindi magaganda sa kapwa, hindi maganda sa ating bansa. Guys, gusto ni God na i-save tayo. Kung naniniwala kayo, the same sa paniniwala ko, alam kong hindi lahat. Pero ito yung paraan ni God na i-save tayo, no? Bigyan tayo ng pag-asa na magbago, na mag-repent, na mag-forgive, na humingi ng patawad, na magbago at kilalanin siya at mag-worship sa Kanya. Kasi ang buhay natin ay galing sa Kanya, no? Alam kong maraming taong iba-iba ang mga paniniwala. Pero sa mga taong naniniwala kay God, naniniwala sa Biblia, huwag kayong magalit kay God na nangyari ito, nangyari iyan. Lord, maraming namatay. Lord, maraming nagutom. Lord, maraming nawala ng buhay. Maraming nawala ng pamamahay. Guys, isa lang ang isipin nyo. Na love tayo ng Panginoon. Kasi binigyan tayo niya ng warning. No? Although masakit kasi nga may nawala ng buhay, may nawala ng bahay, may nawala ng ganito, may mga nagutom. Pero isipin nyo na ginawa ito ni God. Kasi nga nagagalit na siya dahil sa mga pinagagawa ng mga kababayan natin na hindi na maganda sa kanyang mata. Guys, yung testimony ng buhay ko, no? Kung bakit now na-realize ko, hindi lang ngayon, no? Habang tumatagal, habang yung buwan, araw, panahon, ay nag-move forward, pinapaintindi sa akin ni God kung bakit at ano ang dahilan kung bakit nawala yung mga magulang ko or bakit namatay sila. Yung mga magulang ko, guys, ay naka-experience ng matinding konsumisyon bilang isang pastor at pastora, no? Hindi madali ang pagiging alagad ng Panginoon. Ang dami-dami mong marireceive ng mga curse, mga bashers, mga trials. Pero hindi tumigil ang mga magulang ko sa pag-serve ni God hanggang sa dumating yung araw ng huling hininga nila.
Sabi ng papa ko nung nawala siya, Lord, sa'yo ko na inaala yung buhay ko. Napakasakit isipin guys, no? Na bilang isang anak, wala ka nang magawa. Kasi pinanindigan ni Papa yung kanyang paniniwala kay God. Kaya kahit anong sabi ko na Papa, ganito, ganyan, wala. Kasi gusto ni God na ma-realize namin bilang mga anak kung ano yung mga nagawa na mga mali namin. Pina-realize ni God sa amin na mas magseryoso na mag-serve sa Kanya habang tumatagal. Kasi papalapit na si God na bumalik guys. Tapos si Mama naman, nung nawala si Mama, yung gabing yun, matutulog na sana sila. So, after nilang mag-pray dalawa ni Papa, so, after nilang mag-pray, na-timingan talaga yun guys na wala yung mga kapatid ko doon. Wala yung kapatid kong lalaki, wala yung kapatid kong babae, at ang nag-iisa lang na nandoon is yung pamangkin ko na maliit. So, after mag-prayer ni Papa at ni Mama, kasi nga matutulog na sila, sabi niya kay Papa na, Pa, umiikot yung paningin ko. Kasi nga guys, si Mama meron siyang high blood, nag-rupture na yung ugat niya sa ulo. Kaya yun. Tapos, may mga tao ding tumulong. Before nangyari yun, tumakbo pa si Papa sa joint ko. At sumigaw at humingi siya ng tulong. May mga tumulong, na ihatid naman siya sa hospital. Kaso wala na talaga guys. Nirevive si Mama. Pero wala na. Wala na. Si Papa naman, nung nawala si Papa, may sakit kasi si Papa guys. 1 taon siya na nagtiis. Pero yung sakit na yon, hindi siya normal na sakit. Talagang may gumagawa or sa kalikasan, yung mga, kung sino yung naniniwala sa either sa barang or either sa mga tao na hindi natin nakikita sa paligid. Kasi si Papa kasi nung time na yon, nangunguha siya ng kawayan. So sa lugar na yun hindi niya alam kasi nga bilang pastor, dahil nga may Panginoon ka sa puso mo, hindi ka natatakot na may gumagalaw sa'yo kasi naniniwala siya kay God. Pero hindi na-realize ni Papa na may mga bagay talaga na ganyan at it is normal. Pero believe lang ko kay Papa kasi guys, ang lakas ng paniniwala niya sa Panginoon. So hinayaan yung bagay na yun na mangyari hanggang sa dumating yung panahon guys na parang hindi na to tama, hindi na normal. Ang dami na namin gamot na binili, ang dami ng test na pinagawa kay Papa. Pero wala pa rin. Alam mo yung sa bahay, may nafe-feel siya na may bukol dito. Pero pagdating sa hospital, pag check ng doktor, nawawala siya. 3 hospital, 1 clinic ang pinapacheck namin. Wala guys, no result. Negative ang diagnose. Pero si Papa, namamatay ng parang kandila. Alam mo yung butot balat na siya guys, sinasali na ng dugo. Wala pa rin. Negative ang result niya. So, may gumawa nga sa kanya or may demonyo na kumitil ng buhay niya. Sabi ko, suggest ko na lang ang lahat. Ang pinakamagandang nangyari lang and pinagpasalamat ko sa Diyos, no? Despite sa nangyayari kay Mama at Papa ko, despite sa hirap nila guys, nararanasan ng kanilang katawang lupa, yung sa huling hininga nila guys, biruin mo si Mama pagkatapos siyang mag-pray, doon na nawalan siya ng buhay. Si Papa din, nakapaghanda, nakapag-pray, nakapagpatawad, nakapagpa-repent, and he accept God as his Savior in his life. Pinaka-the best na yun. Kaya thank you Lord. Thank you Lord. Kasi yun yung pinakamagandang ending ng buhay nila. Which is, I'm very thankful despite sa mga sakit na naramdaman nila. Despite sa sakit na naramdaman namin bilang mga anak na nawala ng mga magulang. Kaya thank you Lord Jesus na nangyari yun. Kahit na masakit sa dibdib namin. Yun talaga ang pinagpasalamatan ko. Kasi nakapagpahinga na sila. Maaga nilang nakasama ang Panginoon. Kasi bilang anak ng Panginoon, yun lang yung pangarap natin sa buhay na makasama si God. Kasi guys, itong mga gamit, itong mga nangyayari sa buhay natin sa mundo, lumalabay lang ito guys. It will pass by. Kasi hindi ito yung realidad ng buhay. Ang realidad ng buhay ay yung makasama natin ang Panginoon. Kaya ang dami-daming ginawa ni God para lang maka-realize yung mga tao na tama na, mag-repent na kayo, magpatawad na kayo. Kung sa Bisaya pa, maghinulsol na kayo sa inyong mga sala na gibuhat. I-realize nyo sa sarili nyo na
paparating na ako. No? Ang iba pa nga guys, sinasabihan na, baliw ka. Kasi guys, nasa Bible yan na. Yung mga alagad ng Panginoon, pinagsasabihan na, baliw ka. No, in the name of Jesus, ang daming mga curse. Ang mga pinaparatang, sinasabi sa alagad ng Panginoon. Pero guys, ito lang masasabi ko. Ha? Sa mga tao na ginamit na instrumento ni God para ibahagi ang kanyang mensahe, please respetuhin niyo po sila. Kasi napakasagrado po nila guys. Napakasagrado. Yung nangyari sa tatay ko, alam kong 50-50 na may gumawa sa kanya. Of course, kung sino man yung tao na yun, nag-drive sa kanya yung demonyo para mangyari yun sa papa ko. Ang hirap isipin, ang hirap mapaniwalaan. Ialay na natin yung buhay natin kay God. Kasi malapit na talaga siyang bumalik. Hindi ngayon, hindi man bukas. Walang nakakaalam. Walang nakakaalam. Kaya guys, ito lang talaga ang last message ko. Mahal na mahal na mahal na mahal tayo ng Panginoon. Biruin nyo guys, si God hindi basta-bastang bumalik kung yung mga tao na alam niyang sa kanya hindi makarealize, hindi siya papayag na walang maisama sa kanya. Alam kong konti lang ang makakapasok sa kingdom of God. Pero si God gumawa ng paraan para makarealize tayo at makapasok. Hindi man lahat, pero yung mga tao na may paniniwala sa kanya, naririnig nila si God. So dito. So, mag-ingat po tayo mga kababayan. So nowadays, hindi natin alam kung ano yung mga mas mangyayari pa. Continue to serve God, continue to pray God, continue to entrust everything kay God. Of course, iwasan na po natin yung gagawa pa ng mga bagay na hindi ikinatutuwa ng Panginoon. Walang perfecto sa mundo guys. You have time, you have chance. Pero wag sana to the point na babalik na si God. Kasi wala na. Wala nang time para mag-repent, wala nang time para magpatawad, wala nang time. Wala nang time. Once na bumalik na si God. Kaya, now, so ito yung araw, panahon na mag-repent, magpatawad, tanggapin niyo si Jesus Christ sa puso niyo bilang Savior ng buhay niyo. Kasi guys, yung totoong buhay, wala dito sa mundo. After death, yan yung totoong buhay. Which means either makakasama mo si God or makakasama mo doon yung mga tao sa impyerno. So, patuloy po tayong mag-pray, mag-serve kay God. Mag-ingat po guys. And God bless po sa ating lahat.